Isang nakakabahalang natuklasan mula sa marahas na pagsupil ng rehimeng Islamiko sa mga nagpoprotesta sa Iran ay kamakailan lang lumabas. Kakapalabas lang na ulat sa karapatang pantao ang nagkumpirma ng sistematikong paggamit ng sexual na karahasan laban sa mga nakakulong bilang panunupil. Hindi ito chismis, iisang insidente o bago. Napatunayan ito sa mga salaysay, ebidensyang medical at investigation ng mga independenteng organisasyon para sa karapatang pantao. Ayon sa ulat ng Henga Organization para sa Karapatang Pantao, ang mga nagprotestang inaresto kamakailan ay dumanas ng sexual na pang-aabuso, pagbabanta at pagpapahirap habang nakakulong. Ayon sa ulat, maraming nakakulong ang hindi dinala sa opisyal na bilangguan kundi sa lihim na pasilidad ng mga puwersa ng seguridad. Ang lugar na ito ay walang legal na pangangasiwa at ginagamit para sa interrogation at pamimilit. Ayon sa mga nakaligtas, sila ay piniringan, hinubaran at tinakot habang iniimbestigahan. Madalas gumamit ang mga investigador ng sexual na pagpapahiya at pagbabanta ng panggagahasa para pilitin ang detainee na umamin sa camera at may mga kaso rin ng panggagahasa. Ginamit ang mga pag-amin bilang propaganda ng Estado. Hindi lang iisang grupo ang nakaranas ng pang-aabuso. Ibig kong sabihin, tinatalakay ng ulat ang mga kaso na kinasasangkutan ng parehong kalalakihan at kababaihan. May mga salaysay din mula sa mga menor de edad na detainee. Minsan, sinabi ng mga biktima na ayon sa nag-iimbestiga, pinapayagan sila batay sa interpretation ng batas ng rehimen. Ipinapahiwatig nito na ang sexual na pang-aabuso ay hindi na mapaparusahan ngayon. Isang nakakulong ang nagsabing may bantang sexual habang hinihingi ang pangalan ng iba pang nagpoprotesta at isa pa ang nagkwento ng sexual na pananakit habang inililipat sa pagitan ng mga pasilidad. May nag-ulat ng bantang laban sa pamilya nila kung di susunod. Ayon sa ulat, maraming biktima ang natatakot magsalita dahil sa stigma, paghihiganti at banta sa kanilang pamilya. Kahit ang ilang mga investigador ay nakapagpatunay ng maraming kaso sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga ebidensya at mga natuklasan sa medikal. Ngayon nagaganap ang mga pang-abusong ito sa gitna ng malawakang pag-aresto, malawakang pagpatay, at pagpapatigil ng internet na lahat ay idinisenyo upang pigilan ang paglabas ng ebidensya mula sa bansa. Dahil sa higpit ng communication, posibleng mas malaki ang totoong lawak ng sexual na karahasan kaysa sa naitala ngayon. Para sa mga nagpoprotesta sa loob ng Iran, ito ang realidad na kanilang tinitiis at para rin sa natitirang bahagi ng mundo. Pagsubok ito kung mananagot ang mga may sala o mananatiling tahimik ang lahat tulad ng nangyari sa 47 taon ng Islamic Republic.